Today, let's talk about skills development. Para po ito sa mga tao na gustong mag-develop ng panibagong skills at sa mga dati nang may uh, develop na skills na gusto pang expand ang kanilang kaalaman. Okay, actually, marami pong factors ang nagko-contribute para maging magaling sa isang skill. So, applied po ito sa music, pero ang principle na to apply din sa ibang skill na gusto nating i-develop. Sa personal kong kaalaman, ang skills na i-develop sa maraming factors. Halimbawa, ensayo, sinsinang ensayo, saka exposure, environment, pag nakapapaligiran ka ng mga, halimbawa sa music, gusto mong interesado ka sa isang instrument or instruments, na papaligiran ka ng mga friends na musicians, at palagi ka nakakakita ng mga tumutugtog, isa na yon factor. Isa pa, yung magkaroon ng maayos na teacher, which is very important. Bihira ang nagkakaroon ng pagkakataon na nagkakaroon ng maayos talagang teacher, yung concern na teacher, tsaka maayos na teacher talaga in general. Okay, ang i-share po sa inyo ngayon ay personal kong natutunan at probado na talagang effective sa pagde-develop ng skill. Okay, number 1, desire. Ang desire sa Tagalog, hindi pagnanasa, kundi pagnanais. Yan. Pagnanais na matuto, magtiyaga, magsakripisyo, magpursige. So, kailangan ng strong desire, matinding pagnanais na matuto. On a scale of 1 to 10, dapat nasa 10. Okay? So, number 1 is desire. Second is ability. Kung matatandaan ninyo ang ability, lahat tayo may kanya-kanyang abilidad, di ba? Minsan hindi pa tinuturoan, marunong na kahit walang nagtuturo. So, kung anong gusto mong matutunan, let's say sa music, a particular instrument, minsan hindi ka pa, wala pang nagtuturo sa'yo, pero unti-unti mo nang natutunan. So, that's a good sign na meron kang abilidad. On a scale of 1 to 10, minsan mababa pa rin, katulad sa akin, hindi naman ako kaagad nakaka-catch up. So, ako nag-start din ako sa medyo mababa pang ability. Pero, isa yun sa mga factor na kung gusto mong matuto, kailangan mo ng mataas na abilidad sa kung ano man ang gusto mong matutunan. The third is facility. Okay? Kahit prosigido ka, kahit meron kang strong desire to learn, kahit meron kang mataas na ability, pero wala kang facility ay yung sa iyong mga gamit. Gusto mong matuto ng piano pero wala kang piano, gusto mong matuto ng trumpet, saxophone, wala kang trumpet, saxophone, ganyan. Pero kung magagawa mo ng paraan, makukumpleto mo na yung tatlo. Yan po ang tatlong bagay na kailangan natin: desire, ability, facility. Sa next vlog ko po, i-explain ko yung mga itong pangatlo, yung facility. Mga bagay na pwede mong matutunan ng maayos kahit wala kang gamit. At may mga bagay naman na dapat mong matutunan na kailangan meron kang gamit. Pag
On a scale of 1 to 10, puro yan 10, puro yan 10, you're good to go. So, hindi dapat bumaba dyan sa tatlong yan. Kung meron kang, hindi pwede magkulang yung tatlo. Pwede kang merong abilidad, pwede kang may gamit ka, pero hindi ka naman nagpupursigi. Kulang. Nagpupursigi ka, may gamit ka, pero medyo low gets pa. Medyo hindi mo pa masyado na kukuha kasi nga kulang ka sa ability. Or may abilidad ka, pursigido ka, pero wala ka namang gamit. So yun, kung tatlong yun, importante sa skills development. Okay. On my next vlog, i-discuss ko po lalo sa mga instrumentalists, sa mga musicians, sa mga students na gusto matuto ng music. I-discuss ko po yung mga bagay na pwedeng wala at pwedeng meron sa facility.